Ang stalker na parang supernatural, ang serial killer na naguguhit ng biktima at ang misteryosong tunog na di mo maipaliwanag bilang 15. Noong Nobyembre 22, 1987, ang mga mamamayan ng Chicago ay nanonood ng balita ng 9:00 ng gabi sa lokal na channel na WGN-TV. Habang binabalita ni Dan Ron ang laro ng Bears, biglang nag-blackout ang TV sa buong Windy City. Nagmadaling ayusin ng mga tagahanga ng Bears ang TV nang biglang lumitaw ang bagong imahe sa screen. Pasensya na, mga tagahanga ng info. Sandali lang ha. Bumalik ang broadcast kay Dan Ron na halatang nagulat at sinabi niya, kung nagtataka kayo kung ano ang nangyari, ganoon din ako. At ganoon din ang nararamdaman ko. Sige, tuloy na natin. Panimula pa lang ito ng tunay na kabaliwan. Lumipas pa ang ilang oras, bandang alas 11:20 ng gabi. Sa WTTW, lokal na PBS affiliate, pinalabas ang lumang Doctor Who. Pagkatapos ng static, bumalik ang lalaking may nakakatakot na maskara at nagsalita na siya. Talaga bang gagawin na natin ito? Hindi ko alam dyan, pero si Chuck Swarovski ay walang kwenta. Gamit ang distorted electronic na boses, nagrant ang hijacker ng magulo at halos walang saysay. Binatikos niya ang mga sportscaster at ang mga lokal na pahayagan, bigla-biglang sumisigaw ng mga advertising slogan, tumatawa sa isang sandali at umuungol naman sa susunod. Walang ideya ang mga manonood kung ano ang kanilang pinapanood o kung bakit ito nangyayari at pagkatapos, lalo pang naging kakaiba ang lahat. Biglang nag-cut ang footage sa nakamaskarang tao, nakayuko sa upuan habang pinapalo ng naka-French maid costume gamit ang fly swatter. Pagkatapos, bumalik agad sa regular na programa. Isa ito sa pinakakakaibang insidente sa kasaysayan ng telebisyon at The Infographic Show. Hindi ordinaryo ang maskara ng hijacker, si Max Headroom ito, isang satirical at computer-generated TV host. Galit na galit ang mga otoridad. Nangako ang FCC ng mabigat na parusa sa may sala, ngunit hindi nila kailanman nahuli ang gumawa nito. Isa sa pinakamapangahas na signal hijacking ay nawala na lang. Mabuti na lang, walang namatay dito, hindi tulad ng susunod na misteryo. Bilang 14. Isa sa pinakamisteryosong pagkamatay ay noong Agosto 16, 2010 nang magsagawa ng wellness check ang mga pulis sa London apartment ng matematikong si Gareth Williams. Wala sa mga kasamahan niya ang nakakita sa kanya ng ilang araw na at hindi rin siya sumasagot sa mga mensahe at tawag sa telepono. Walang sumagot kaya pumasok ang mga pulis, nag-imbestiga sa apartment pero wala silang nakita o bakas ni Gareth. Gayunpaman, may amoy ng pagkabulok sa hangin, isang pamilyar na amoy sa kanila dahil sa mga crime scene. Naghanap ang mga pulis sa ensuite na banyo at nakita nila sa bathtub ang isang malaking pulang sports bag. Sa loob nito ay ang nabubulok na hubad na bangkay ni Gareth Williams. Nakakandado ang bag sa labas gamit ang padlock. Idineklara ang apartment bilang crime scene at agad nagsimula ang investigasyon sa pagkamatay. At doon nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay, nagsimulang lumabas ang mga detalye tungkol sa kung sino si Gareth Williams noong siya ay nabubuhay pa. Dahil sa husay niya sa matematika at pagsusuri ng datos, natanggap siya sa British Secret Intelligence Service o MI6. Alam mo, yung ahensyang pinagtatrabahuhan ni James Bond sa mga pelikula. Kinumpirma rin ng mga opisyal na nagkontrata siya sa American NSA para tumulong subaybayan ang money laundering ng ilang grupong Russian Mafia. Sa madaling salita, si Gareth Williams ay may maraming makapangyarihang katrabaho at kaaway. Kakaiba ang kanyang pagkamatay na tila may mensaheng ipinapadala, ngunit tinutukoy natin itong pagkamatay at hindi pagpatay. Dahil iginiit ng London Metropolitan Police Service na naniniwala silang aksidente ang pagkamatay ni Gareth kaso ng BDSM play na nauwi sa disgrasya. Sinuportahan nila ito sa pagsasabing na ayon sa internet records, nagpunta siya sa bondage website. Pero kahit totoo, sino ang nagkandado ng bag sa labas? Ano ang mas posible? Si Gareth ay pabayang Houdini na may kakaibang hilig o may mataas na opisyal ng gobyerno na nantatakip sa kanyang mga pumatay. Ayon sa forensic review ng 2024, walang bagong ebidensya sa kaso. Kaya maliban kung may malaking revelasyon, mukhang misteryo pa rin ito. Gaya ng pagkakakilanlan ng isang kilalang utak ng krimen na naghasik ng lagim sa Japan. 13. Ang kasong Glitcho Morinaga ay isang serye ng kidnapping, pangingikil at tangkang pagpatay na yumanig sa Japan noong 1984 at 1985. Dalawang armadong lalaki na may takip sa muka, isa may baril, isa may rifle, ang sumalakay sa bahay ng 70 anyos na babae sa makasaysayang lungsod ng Nishinomiya. Pero hindi siya ang pakay nila, kundi ang susi ng bahay ng kanyang anak.
Siya si Katsuhisa Izaki, ang presidente ng Izaki Glico Candy Company. Matapos itali ang kanyang asawa, hinila nila ang hubot-hubad na si Izaki mula sa banyo at dinala siya sa isang bodega kung saan sinubukan nilang hingan ng ransom. Para sa 4.5 milyong dolyar at 220 libra ng gintong bulyon, masuwerte si Izaki na nakatakas. Pero nagsisimula pa lang ang mga dumukot sa kanya. Sinunog nila ang mga sasakyan sa HQ ng Izaki Glico at nagpadala pa ng nang-uuyam na liham sa autoridad nang hindi mahuli ng pulis. Para sa pulisya ng Hapon, mga tanga, bobo ba kayo? Kung profesional kayo, hulihin niyo ako. Heto pa'y watig, kulay abo ang sasakyan ko. Sa daye ko, binili ang pagkain. Kung gusto ninyong makakuha ng bagong impormasyon, magmakaawa kayo sa dyaryo. Ang misteryosong kriminal na tinawag na Ang Halimaw na may 21 muha ay tumutukoy sa karakter na Ang Demonyo na may 21 muha mula sa sikat na nobelang detektiv sa Japan. At sabik ang halimaw na magpatuloy sa pagpapalaganap ng takot, nagpapadala ng mga nang-uuyam na liham sa pulisya at sa media habang nagbabanta na lalasunin ang candy at papatay ng daan-daan kung hindi man libo-libo sa proseso. Una siyang nagbanta na pakialaman ang candy ng Izaki Glico at pagkatapos ay ang matatamis na produkto ng kumpanyang Morinaga. Sa kabila ng lahat ng mga pagyayabang sa mga liham at pagbibigay ng mga pahiwatig, ang halimaw na may 21 muka ay hindi kailanman nahuli. Dahil ang mga pinaghihinalaan ay nauwi sa wala, sinunog ni Superintendent Yamamoto ang sarili at namatay. Dahil sa matinding pagsisisi niyang hindi nalutas ang kaso, tinawag siyang tanga sa huling liham ng halimaw na may 21 muka. Hindi kasing creepy ang halimaw kumpara sa susunod nating misteryong hindi nalulutas kahit may mga baliw na nagpapadala ng liham na di mahuli ng pulis. At siguraduhin pindutin mo ang subscribe button dahil pagkatapos nito, siguradong babalik ka para sa part 4. Number 12. Kalimutan ang napapanood mong Netflix miniseries dahil ang totoong kwento ng The Watcher sa Westfield, New Jersey ay 1,000 beses na mas creepy. Nang lumipat ang pamilya Brodas sa 657 Boulevard noong 2014, inakala nilang magsisimula na ang kanilang pinapangarap na buhay. At dahil kasama sila sa video, magiging bamumot ang lahat. May natanggap silang liham mula sa The Watcher na nagsabing ang pagmamanman sa bahay ay proyekto ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Bahagi ng liham, sabik na ang 657 Boulevard sa inyong paglipat, matagal na mula nang ang Youngblood ang namayani sa pasilyo. Ako ang The Watcher at ako ang may kontrol sa 657 Boulevard sa halos 20 taon. Ito na ang aking tungkulin, buhay, obsesyon. At ngayon, kayo na rin. At kung nagtataka kayo, oo, ang Youngblood ay tumutukoy sa mga anak ng pamilya. Ang mga liham ay magulo at parang wala sa tamang pag-iisip, puno ng madalas na maling baybay at tila ba natutuwa pa silang inasar ang pamilya. Sa isang liham, natuwa ang The Watcher sa pagbanggit ng pangalan ng mga anak ng Brodos at kung paano sila maaaring palabasin ng bahay. Isa ito sa nakakatakot na pangyayari sa kasaysayan. Sa huli, umalis ang mga Brodos at ibinenta ng lugi ang bahay. Ang batang mag-asawa na lumipat ay di nakatanggap ng liham mula sa The Watcher, pero nakaligtas pa rin ang mga Bratis, di tulad ng iba. Numero 11. Noong Oktubre 4, 2006 natagpuan ang kalansay ng isang 21 anyos na German na estudyanteng nurse na si Frau Kalibes sa isang gubat sa gilid ng kalsada sa Lichtenau. Sobrang bulok na ang bangkay kaya hindi matukoy ang oras at sanhin ng pagkamatay, pero marami ang laghinala na mangyayari ito. Nawala si Frauka ilang buwan na ang nakalipas, Hunyo 20, habang kasama ang mga kaibigan sa isang bar sa Paderborn nanonood ng FIFA World Cup. May €5 lang siya at wala pang 1.2 milya ang layo ng kanilang bahay kaya okay lang maglakad pa uwi sa maliwalas na gabi ng tag-init matapos ang laban. Huling beses na nakita siya ng mga kaibigan at mahal sa buhay, ngunit hindi yon ang huli nilang nakarinig mula sa kanya. Nag-text siya na gabi na siya uwi pero hindi na nakauwi. Sa sumunod na linggo, ilang beses siyang tinawagan ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Lahat ng tawag ay galing sa iba't ibang industrial estate sa Germany at ang ilan ay malayo sa Paderborn. Sa huli niyang tawag, tinanong siya kung bihag siya. Mahina siyang sumagot ng oo, pero biglang pinutol ito ng malakas na hindi. Sinabi ng kapatid niya sa tawag na parang lasing o tinurukan siya. Nang iparating ni Frake ang pagmamahal niya sa pamilya, alam niyang may masamang nangyayari. Ang kanyang katawan na labis ng naagnas ay natagpuan kalaunan na suot pa rin ang mga damit na suot niya nung siya ay nawala. Hindi natin alam kung uulit pa ang pumatay kay Frake Libs, pero sigurado tayong ang susunod na misteryosong mamamatay tao ay tiyak na pumatay. Numero 10. Ang Pentor ay isa sa pinakakilalang analog horror story sa internet. Napansin at pinuna ito dahil sa hayag at marahas na paglalarawan ng mga mamamatay taong mahilig ipinta ang kanilang mga biktima. Maniniwala ka bang may mamamatay tao ring ganito sa totoong buhay?
Isang hindi kilalang mamamatay tao na tinawag ng media na Doodler ang pumatay ng 3 hanggang 16 na lalaki mula sa mga gay club noong dekada 70. Sa San Francisco, siya ay isang matangkad, payat at itim na lalaki. Nakuha niya ang nakakatakot na palayaw dahil mahilig siyang gumuhit ng kanyang mga biktima at sinasabing nag-aaral siya para maging cartoonist. Pagkatapos niyang madala ang kanyang mga biktima sa isang liblib na lugar, marahas niya silang pinagsasaksak hanggang mamatay bago tumakas sa pinangyarihan at hindi man lang sinubukang ilipat o itago ang bangkay. Sa ganitong bagsik at kakaibang estilo ng mamamatay tao, may isip mong dapat nahuli agad siya. Lalo na sa magkakalapit na komunidad ng mga bakla noong dekada 70 sa San Francisco. Pero ang nakakalungkot na katotohanan ay ang homopobia mismo ang naging pinakamalaking kakampi ng Doodler. Alam ng mga lalaking posibleng maging pangunahing saksi na ang paglalantad ay nangangahulugang publikong pag-amin at noong dekada 70 malaking panganib ito. Hindi lang kakulangan ng saksi ang problema, nag-aatubili rin ang mga pulis makialam sa sunod-sunod na krimen. Dahil nakatuon sa komunidad ng mga bakla, halatang hindi nila gaanong sineryoso ang investigasyon kumpara kung biktima ay mga heterosexual. May mga bagong larawan ng Doodler na pinatanda ang itsura para sa paghuli sa kanya, pero hindi pa rin siya nauhuli at maaring nasa labas pa rin ngayon. May gantimpalang $200,000 para sa magbibigay ng impormasyon tungo sa hustisya na mamamatay tao. Hindi lahat ng bangungot sa listang ito ay kumpirmadong mamamatay tao. Minsan, isa lang itong figura sa dilim na walang makapagpaliwanag. Numero 9. Leloyon, kilala rin bilang ang multo ng Moor, ay isang buhay na urban legend na madalas makita sa mga kagubatan ng Swiss na lalawigan ng Salzburg. At maniwala ka sa amin kapag sinabi naming siguradong makikilala mo ang taong ito kapag nakita mo siya. Mahigit 6 na talampakan ang taas niya. Suot ang madilim na boiler suit na parang militar at may camouflage na balabal. Parang naka GP5 gas mask din siya na natatakpan ng buong muka. May nagsabing nakita siyang gumagala at may ilan ring kumuha ng litrato niya mula sa malayo. Maraming teorya kung siya ay multo, lalaking may kondisyon na tinatago ang muka o lokal na kakaiba lang ang estilo. Naging mainit na balita ito sa Swiss press at maraming mahilig sa misteryo ang nagtungo sa gubat para makita ang nilalang. Malungkot din ang naging katapusan ng kwento. Nang kumalat ang balita tungkol kay Leloyon, di umani nagpadala siya ng liham na may pamagat na death certificate at testament ng Phantom ng Moor. Sa liham, nagreklamo siya na ang labis na atensyon ay sisira sa kanyang buhay at panahon na raw para maglaho. Sa huli sinabi niyang, naglalaho na ang multo, sobrang laki ng panganib ng pangangaso ng halimaw. Babalik ito para multuhin ang makikitid na isip sa inyong lahi dahil ang multo ay hindi namamatay. Hindi na nakita si Leloyon mula nang matagpuan ng liham noong 2013. Ang susunod na misteryo ay espesyal dahil ayon sa estadistika, posibleng naaapektuhan ka na. Number 8, naririnig mo ba ito? Ang mababang ugong na yon, parang papalapit na bagyo, ay background noise na sumusunod sa bawat sandali mo na parang may panginginig sa likod ng ulo mo. Iniulat na ito ng libu-libong tao sa buong mundo simula pa noong 1973. Kung ikaw mismo ay binabagababag ng nakakakilabot na ugong na ito, huwag mag-atubiling magbahagi tungkol dito sa mga komento. Pero ano nga ba ito? Saan nga ba galing ang nakakakilabot na ugong na halos ikabaliw natin? Sa ilang lugar, paliwanag dito ay mga industrial na pasilidad ng high-pressure gas pipeline. Maaring magdulot ng ugong na unti-unting mapapansin at kapag napansin mo na, hindi mo na ito mababaliwala. May nagbigay rin ng biological na paliwanag tulad ng tinnitus at spontaneous autoacoustic emissions, mga tunog mula sa ating tainga. Sa ilang lugar, sinasabing ito ay mababang ugong na tunog ng paliligaw ng mga hayop gaya ng isdang midshipmen. Patuloy itong iimbestigahan ng mga siyentipiko. Pero malalaman ba talaga natin kung anong nasa likod ng lahat ng ito? Mas gusto mo pa ring tiisin ang nakakabaliw at paulit-ulit na misteryosong ugong kaysa sa susunod na karamdaman na sabi ng iba ay di totoo pero pinaniniwalaan ng ilan. Numero 7, nagsimula noong 2016 ang mga insidente ng Havana Syndrome. Tulad ng ugong, sinabi ng mga apektado na nakarinig sila ng malakas na ingay. Nakakaranas sila ng iba't ibang hindi komportableng sintomas tulad ng pinsala, problemang kognitibo, problema sa balanse, pagkahilo, hirap matulog at pananakit ng ulo na minsan tumatagal ng buwan. Ayon sa medical na komunidad, kulang pa ang sapat at pare-parehong ebidensya para ituring itong totoong sakit. May ilan, lalo na yung naniniwala sa sabwatan, na nagsasabing gawa raw ito na hindi pa alam na sandata. Ayon sa isang ulat kamakailan ng Axios, gumastos ang Pentagon ng mahigit sa $10 milyong para bumili ng isang misteryosong aparato na pinaniniwalaan nilang maaring may kinalaman sa mga insidente ng Havana Syndrome.
Ayon sa CNN, ang sinasabing aparato ay naglalabas ng mga radio wave na maaring may kinalaman sa pagdulot ng malubhang kondisyon sa utak. Kung ito nga ang sagot, bagong panahon ng digmaan ito, nakakatakot dahil maaring gamitin ng mga sandata sa kahit sino. Hanggang di pa alam kung mass hysteria o sandata ito ng malawakang pagkawasak, nananatili itong misteryo na nakakabaliw at di pa nare-resolve. Maaring dumating ang araw na magkaroon tayo ng tiyak na sagot tungkol sa Havana Syndrome. Ngunit ang susunod nating kaso ay malamang na manatiling isang lubang nakakabagabag na misteryo magpakailanman. Numero 6, ikawalo ng Pebrero, 1973 naging kakaibang araw ito para kay Gary Sudbrink na 27 taong gulang, isa siyang kapitan ng Air Force na pauwi upang magpalipas ng weekend sa bahay ng kanyang mga magulang sa Long Island. Mahalaga, ito ay sorpresang pagbisita na hindi niya sinabi sa magulang niya. Siya lang ang may alam na pupunta siya roon. Magiging mahalaga ito mamaya. Pagkatapos magpahinga, tinawagan niya si Mike para i-update at sabihin kararating niya sa JFK at baka pwede silang magkita. Mukhang nagtataka si Mike dito. Sinabi niya kay Gary na nag-usap na raw sila sa telepono kahapon lang. Hindi ito posible. Paano nangyaring may tumawag kay Mike na parang boses ni Gary at sinabing lumipad siya papuntang LaGuardia at nagkasipon pa? Habang iniintindi pa ni Gary iyon, may tumawag sa landline ng kanyang mga magulang ng 10:30 ng gabi. Sinagot niya ang tawag at ang narinig niya ay talagang nakakakilabot. Isang malamig at makinang boses, parang sa masamang panaginip, ang tumawag sa pangalan niya at nagsabing, may boses na ginagaya ka. Mas nakakatakot ang pahayag na iyon kapag inisip ang konteksto ng usapan ni na Gary at Mike. Noong una, nainis si Gary at inisip na si Kuya Stephen ang gumagawa ng kalokohan. Pero kung nagbibiro lang ito, sobrang dedikado niya. Nakatanggap sila ng 4 na tawag buong gabi, lahat mula sa parehong mabagal, parang makina at nakakatakot na boses na nagsasabi ng mga misteryosong tanong gaya ng, gaano ka katagal mananatili rito pagbalik mo mula Texas? At laging tumingin sa langit. Sa bawat tawag, nagbibigay ang boses ng pahiwatig sa totoong nangyayari, sinasabing mula ito sa ibang planeta at binabalaan si Gary tungkol sa masamang kawangis. Ang huling sinabi sa tawag, mag-ingat, may pakikialam ang gobyerno at hahadlangan nila ang mga pagbisita. Hanggang ngayon, di pa rin namin alam kung sino ang tumawag noong gabing iyon. Kung siya ba ay mapagbiro, baliw o tunay na nilalang mula sa ibang planeta. Pero ang misteryosong tumawag ay walang kaugnayan sa totoong malawakang trahedya, di tulad ng ating susunod na misteryo, ang pinakasikat na cryptid ng West Virginia na naiiba kina Bigfoot at Nessie dahil konektado ito sa isang tunay na trahedya na pumatay ng 46 na katao. Dahil sa koneksyong iyon, naging pamana ni Mothman ang pagiging babala ng sakuna para sa iba at kakaibang karelate na nilalang para sa ilan. Mula Nobyembre 15, 1966 hanggang Disyembre 15, 1967. Sa tahimik na bayan ng Point Pleasant, West Virginia, may mga nag-angkin na nakakita ng malaking nilalang na parang tao, may pulang magbabagang mata at malalapad na pakpak. Ang pangyayaring ito ay bahagi ng serye ng kakaibang pangyayari na iniulat ni John Keel at naging basehan ng pelikula ni Richard Gere, ang Mothman Prophecies. Pero ano nga ba talaga ang inihuhula ng Mothman? Ayon sa ilan, ang pagbagsak ng Silver Bridge noong Disyembre 15, 1967 ay kumitil ng 46 na buhay at marami ang nasugatan. Tunay nga bang tagapagbabala ng kapahamakan si Mothman o isa lang siyang alamat na naging atraksyon sa Point Pleasant? Malamang hindi na natin ito malalaman. Tulad ng sagot sa isa sa pinakasikat na pagkawala sa Amerika. Pang-4, pinuno ng makapangyarihang Teamsters Union, si Jimmy Hoffa ay isa sa pinaka-maimpluwensyang leader ng paggawa sa Amerika at sinasabing may mga koneksyon sa mafia. Maaring iyon ang dahilan ng kanyang pagkamatay nang siya ay nawala noong Hulyo 30, 1975. Ang huling lokasyon niya na alam ng sinuman, maliban sa pumatay sa kanya, ay ang parking lot ng Matthew's Red Fox Restaurant sa Bloomfield Hills, Detroit. Maraming teorya tungkol sa pagpatay kay Jimmy Hoffa. Ilang kilalang sinungaling tulad ni na Richard the Iceman Kuklinski at Frank the Irishman Sheeran ang nag-angkin na sila ang pumatay kay Hoffa. Pinabulaanan ang mga pag-aangkin. Malamang hindi na natin malalaman kung paano namatay si Jimmy Hoffa at ano ang nangyari sa kanyang katawan. Alam natin kung ano ang nangyari sa napakaraming katawan ng mga taong namatay sa susunod nating misteryo, pero kung bakit nila ginawa ang kanilang ginawa, yon ang malaking misteryo. Numero 3. Noong 1518 sa lungsod ng Strasbourg, nagsimulang magsayawan ang mga tao sa mga kalye. Pinagdatalunan pa ang eksaktong bilang pero tinatayang nasa 50 hanggang mahigit 400 ng insidente sa loob ng ilang linggo. Hindi rin ito simpleng flash mob noong 1500s.
Ang mga taong ito ay nagsayaw hanggang sa sila ay mapagod at marami sa kanila ang sumayaw hanggang sa literal na bumagsak at namatay. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung bakit nangyari ang napakakakaibang pangyayaring ito. May ilang tao na nag-isip ng mga dahilan. Mass hysteria daw o guni-guni dahil sa ergot poisoning, sabi ng iba. Sa totoo lang, mahuhulaan lang natin ang posibleng dahilan ng kabaliwang ito. Kung parang mass madness ang tunog, mas personal na ang kasunod na misteryo. Pangalawa, mula 1837 hanggang 1904, maraming tao sa mga pangunahing lungsod ng Inglaterra ang nag-ulat ng pag-atake ng demonyong tinawag ng media na Spring-Heeled Jack. Pero, ang pangalan lang ay isa sa hindi masyadong kawili-wili tungkol sa misteryosong nilalang na ito. Ayon sa iba't ibang ulat, bukod sa hindi pangkaraniwang kakayahan niyang tumalon, mayroon din siyang mga metal na kuko, demonyong mga mata at kakayahang huminga ng apoy. Hindi niya ginamit ang mga kahangahangang kapangyarihang ito para labanan ng krimen. Sa halip, mahilig siyang manggulo ng mga babae, dahilan kung bakit naging tanyag siyang karakter sa Penny Dreadfuls. Kalaunan, naging bahagi siya ng alamat ng Britanya at hanggang ngayon, may mga makasaysayang taong tinuturing na posibleng suspect. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino siya, ano ang motibo niya at kung totoong tao o iisang tao lang siya. Mas pipiliin mo pang makasalubong si Spring-Heeled Jack sa dilim kaysa harapin ang pinakamalaking misteryo, ang numero 1. Kaunti lang ang mga misteryong mas kakaiba, nakakabagabag at nakakatakot dito. 6 na brutal na pagpatay ang naganap sa liblib na lugar sa Alemanya noong Marso 1922 na nagwakas sa buong pamilya sa isang nakakakilabot na insidente. Hindi natin alam kung sino ang gumawa nito o kung bakit at malamang ay hindi na natin malalaman, pero ang mga nalalaman natin kung paano ginawa ng mamamatay tao ang krimen ay tiyak na magpapakilabot sa iyong buong pagkatao. Ang pamilya ay tumira sa liblib na bahay sa bukid sa kanayunan ng Bavaria 40 milya sa hilaga ng Munich. Bago ang malagim na pagpatay, napansin ng pamilya at kasambahay na may kakaibang nangyayari sa bahay. May mga kakaibang ingay araw-gabi, nawawalang gamit o naililipat ng pwesto at mga diyaryong hindi maalala ng pamilya na binili nila. Mabilis sumiklab ang lahat, nag-resign ang kasambahay ng pamilya dahil naniniwala siyang may multo sa bahay at ayaw na niyang manatili roon. Pakiramdam niya, iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Noong Marso 31, isinakatuparan ng mamamatay tao na malamang ay ilang buwan nang nakatira sa bahay ang kanyang plano. Isa-isa niyang inakit ang mga miyembro ng pamilya papunta sa kamalig kung saan pinatay niya sila gamit ang isang kasangkapang pangbukid na tinatawag na matok. Sa loob lamang ng isang araw, pinatay niya ang 6 sa kanila at iniwan ang kanilang mga bangkay sa loob ng kamalig. Pagkatapos, may ebidensyang nagpapakita na ilang araw siyang nanirahan sa loob ng bahay bago tuluyang mawala na parang bula. Isa ito sa pinakan nakakatakot na hindi nalutas na misteryo sa makabagong kasaysayan at nakakatakot na paalala na biglang pwedeng magbago ang buhay. Ang kwento mo ay pinapanood sa ganitong video, kaya subukan mong panuorin ang mga nakakatakot na misteryo sa internet o panuorin ito.